nasa syudad ka man, O sa probinsya, lagana pa rin ang maling balita sa social media. ako si Vincent mula dito sa Quezon City. At ako naman si Rain, all the way from Legazpi. Welcome to Malita Minute! Narito ang ilan sa mga finact-check ng Verifiles ngayong Nobyembre. Malapit nang magtapos ang taon pero wala pa rin katapusan ng pagkalat ng mga video at litrato na gawa gamit ang AI. Gaya na lang ng picture na ito ng binaharaw na lugar sa paanan ng isang nakakalbong bundok sa Cebu matapos ang pagragasa ni Bagyong Tino. At itong nag-viral na video ng isang bata at kanyang tuta na na-stranded sa bubong dahil sa baha. Nakakaantig, no? Pero malita! Parehas itong peke at gawa gamit ang AI. Ito pa, may kumalat na video kono ni dating Congressman Zaldico kung saan dinamay niya raw si Pangulong Bongbong Marcos sa issue ng budget insertions. Inaamin ko sa publiko na ako ay napag-utusang lamang din ng mga Duterte para siraan ang ating Pangulo. Hindi ito totoo. Ginamitan din ito ng AI. Sa unang tingin pa lang, makikitang hindi natural ang pagkilos nitong AI clone ni Zaldico. Sa original at di inedit na video statement ng dating congressman, may binabasa siyang script habang nagsasalita. Di tulad ng AI-generated clip na ito kung saan nakatingin lang siya sa camera. Nag-trigger din ng disinformation ang mga isinagawang rally ngayong buwan. Totoo kayang nagkainitan ng mga rallyista at pulis nung nag-anti-corruption protest ang Iglesia ni Cristo noong November 16? Malita rin yan. Galing May 1 pa ang video na to at kinuna noong ng Labor Day protest ang mga manggagawa at aktivista sa Recto. Ayon sa pulis, naging peaceful ang rally ng mga INC. At di tulad ng sinabi sa video, sa Luneta nangyari ang rally nila. Totoo naman ba yung chismis na ayon daw sa konstitusyon natin, pwedeng magpanumpa ng bagong presidente pag may 2 milyong Pilipinong nagrally? Isa na naman niyang malita. Hindi yan nakalagay sa 1987 Constitution. Pwede daw mapalitan ang presidente kung siya ay ma-impeach, mamatay, magkaroon ng permanent disability, o kaya kung siya ay mag-resign. Related pa rin sa usaping INC rally, nag-viral ang chismis na parte raw ng planong kudeta laban kay Pangulong Marcos ang mga naging protesta ng INC noong November 16 at 17. Ang dami nangyari nung rally na yon, kasama na ang pag-akusa ng Senator Amy Marcos sa kanyang kapatid bilang drug user. Pero ayon kay INC Minister Bienvenido Santiago Jr., hindi raw nila sinusuportahan ang kudeta, revolusyon o anumang aksyon na labag sa konstitusyon. Hindi lang si BBM ang pinutakte ng disinformation ngayong buwan. May nag-viral din na quote card kung saan tinawag daw ni First Lady Lisa si Senator Amy na ritukada. Ritukada? Ito raw ang sagot ng First Lady sa akusasyon ng senadora sa INC rally. Peke ito. Pinabulaanan ito ni First Lady Lisa sa isang Facebook post at sinabing ito ay fake news at entertainment Pinoy style. Sa panahon ngayon, ang malita mabilis kumalat. Kaya bago maniwala, mag-isip muna. Ugaliing mag-fact check dahil No sa malita at dapat laging tama. ito ang pinakahuling Malita Minute namin ngayong taon. Pero hindi dito natatapos ang kwento. Sa December, abangan ang aming year-end podcast special kung saan babalikan natin ng pinaka-viral, pinakamakulit at pinakadelikadong malita na kumalat ngayong taon. Kita-kits next time!